Paano gumawa ng pattern pagdating sa ganitong style na dress? Ngayon, magsisimula na tayo. Dito sa taas at harap, kailangan tayo mag-allowance 3 inches. Ngayon, sumukat tayo 3 inches. Tapos, gumuhit. Ngayon, dito sa front, kailangan tayo mag-allowance 3/4 para sa ohalis. Ngayon, gumuhit. Uulitin ko. Ito na yung allowance natin para sa ohalis. Simula sa guhit na ito, papunta sa shoulder. Sumuka tayo. 14 shoulder divided by 2 equals 7 inches marking. Then, aatras tayo. Sukat ko dito 3 inches marking. Simula dyan sa marking ng shoulder, down tayo 3/4 marking. Tapos, dito naman, kung 3 inches ang sukat natin, dito naman, pababa, 3 inches din. Parehas 3 inches, marking. Uulitin ko, ang sukat ko dito, 3 inches, parehas. Ngayon, kailangan na tayong gumuhit. Dito banda, pa-slant. At dito naman, pa-curve. Sunod na susukatan, armhole. Armhole is 16 inches. Simula dyan, down tayo, 8 inches marking. Tapos, gumuhit tayo papunta sa side. Simula dyan sa armhole. Tapos, dito naman gumuhit ng diretso pababa. Ngayon, kunin natin ang center nito. 4 inches. Marking. Then, pasok tayo half inch. Marking. Sumuka tayo para sa bust. Bust is 40 divided by 4 equals 10 inches. Simula dyan sa guhit na ito, dyan ilagay yung 10 inches. Marking. Ngayon, i-curve na ang armhole. Kailangan laging gumamit ng French curve. Sumukat tayo para sa haba. Ang haba ko dito, 36 inches marking. Tapos, gumuhit. Ngayon, kung anong sukat natin dito sa parte ng bust, 10 inches sa laylayan. Ang sukat ko dito, 14 inches. Marking. Tapos, i-connect ng pa-slant. Ngayon, dyan sa side, parte ng laylayan, akyat tayo, 1 inch marking. Tapos, kunin natin ang kalahati nito, marking, at dyan tayo magsimula mag-curve. Ngayon, sumukat naman tayo para sa pocket. Simula sa armhole, down tayo 7 inches. Ito ay sukat ko. Kapag mas matangkad ka, dagdagan mo. Tapos, simula dyan sa 7 inches, sumukat tayo 6 inches. Yan na yung lapad para sa ating pocket, no? Tapos, gumuhit tayo ng ganito, half inch. Ngayon, simula dyan sa guhit na yan, akyat tayo, 1.5 inches marking. Dito naman sa baba, 1 inch marking. Haba ng ating pocket, 12 inches, no? Pwede naman 11. Ngayon, i-curve ng ganito. Para hindi kayo mahirapan mag-curve, kailangan gumamit lagi ng French curve. Ngayon, bago natin gupitin, simula dyan sa guhit na tinuturo ko, i-fold ng paloob. Tapos, pwede nang gupitin. Ngayon, ito na yung ating facing, parte ng front. Ngayon, sumukat tayo para sa ohalis, no? 4 inches marking. Dito naman, banda yung botones, bali 6 na piraso. Dito sa sukat ko, meron na akong nilagay na allowance, half inch kabilaan. Pattern naman tayo para sa back. Ngayon, ito ang pattern paper. Ilapag ang front. Kung saan yung guhit parte ng front, syempre itapat dyan sa likod, no? Ngayon, dito sa taas, parte ng back, kailangan tayong gumuhit para may guide. Kung anong sukat natin dito, 3 inches parte ng front, parehas din dito sa parte ng back. Marking. Then, simula dyan sa tinuturo ko, sumukat tayo. Ang sukat ko dito, 1.5 inches marking. Hanggang dyan sa may gilid, 1.5 inches marking. Tapos, kung anong sukat natin dito sa shoulder parte ng front, 4 inches. Siyempre, ganun din dito sa parte ng back, 4 inches marking. Then, down tayo dito, 1.5 inches marking. Tapos, i-connect na natin, dito naman i-curve. Ngayon, alisin na natin itong front. Tapos, i-curve na natin parte ng armhole. At dito naman sa side, pa-slant.
Ngayon dyan sa side, back and front, dyan sa laylayan, kailangan magkatapat lang yan ha. Tapos, ilis ang parte ng front at dito sa laylayan ng back, diretso lang. Ngayon, pwede nang gupitin. Ito na yung ating ginawang pattern, parte ng back. Ito naman yung parte ng front, left and right. Yung nag-request nito, ito na yung aking kasagutan. Kailangan unawain at intindihin mo maigi para ganito kaganda ang magagawa mong dress.